Simula ang pelikula sa isang kainan kung saan kumakain mag-isa si Casey Davis. Pumasok ang dalawang mag-asawang Pranses at umupo sa hindi kalayuan sa kanya. Sa kanilang wika, naglalaro sila ng laro kung saan iniisip nila kung anong klaseng tao si Casey. Sumakay siya sa kanyang kotse at nakinig ng tape para sa pag-aaral magsalita ng French, at ang pariralang natutunan niya ay isang pagsusumamo sa French na huwag masaktan dahil siya ay isang turista. Si Casey ay nagtatrabaho bilang isang accountant. Sinubukan niyang kausapin ang mga katrabaho niya sa break room, ngunit tila hindi sila nagkakasundo. Nang malaman ng mga lalaki na si Casey ang nag-audit ng kanilang mga gastos, sinabi nila sa kanya na umalis. Nakatira rin siya sa bahay na walang kasama kundi ang kanyang maliit na aso. Nakita niyang wala ng pagkain ng aso, kaya pumunta siya sa pet store para bumili ng pagkain. Nilapitan siya ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo at nagtanong ang isa sa kanila kung may baril siya. Si Casey ay naglakad pa uwi na may dalang pagkain nang magsimulang habulin siya ng mga lalaking sakay ng motorsiklo, kasama ang ilan pang mga salarin, bago siya mahuli at binugbog hanggang mawalan ng malay. Nagising si Casey sa ospital pagkatapos niyang pagnakawan at sinabihan ng kanyang amo na si Grant na maaari siyang magpahinga hanggat kailangan niya. Si Casey ay natatakot para sa kanyang buhay, at pagkatapos manood ng isang gangster na pelikula, naramdaman niyang kailangan niyang bumili ng baril. Pumunta siya sa isang tindahan ng baril at sinubukang bumili ng handgun, at sinabihan na kailangan niyang dumaan sa background check at waiting period bago niya ito makuha. Habang naglalakad sa paligid ng bayan, dumaan si Casey sa isang karate dojo. Pumasok siya at nanood habang nagtuturo ang sensei sa kanyang klase. Lumalabas na bahagi ang karate sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Pagkatapos ng aralin, kinausap ni Casey ang sensei at tinanong kung maaari siyang sumali. Inimbitahan siya ng sensei sa klase sa susunod na araw para sa isang libreng pagsubok para makita mismo. Nakilala rin ni Casey si Anna, ang nag-iisang babaeng miyembro ng dojo na brown belt at nagbibigay din ng aralin sa mga bata. Ipinakita niya ang sleeper hold sa isang bata bago kinausap si Casey, kung saan agad niya itong pinagalitan dahil sa pagsusuot ng sapatos sa dojo mat. Sinimula ni Casey ang kanyang mga aralin na nagsimula bilang isang white belt. Nakilala niya si Henry, na pala kaibigan sa kanya at gumagawa din ng paraan para sa promosyon sa mga color rank. Sa mga unang aralin ni Casey, tinuruan siya kung paano umatake gamit ang kanyang mga paa. Nakipag-sparring siya sa isa pang estudyante, si Kenneth, na nagpatumba kay Casey sa unang pagsubok. Nagawa rin ni Casey na makakuha ng magandang punch kick dito at doon. Sinabi rin ng sensei sa mga estudyante ang tungkol sa yumaong grandmaster ng dojo na napatay matapos barilin, at ito ang dahilan kung bakit naniniwala ang sensei na ang mga taong gumagamit ng baril ay mahihina. Binanggit din niya ang isang hakbang na tanging ang grandmaster lamang ang nakakaalam kung saan maaari niyang patayin ang isang tao sa pamamagitan ng pagtulak ng kanyang hintuturo sa kanyang ulo. Isang hapon pagkatapos bumili ng mga grocery, bumalik siya sa kanyang sasakyan at nasaksihan niya ang isang bastos na lalaki sakay ng pickup truck at binangga ang kanyang kotse. Nang harapin ni Casey ang lalaki tungkol dito, pinagbantaan siya ng lalaki at tinapon ang mga pinamili sa kanyang bag. Si Casey ay nagmamaneho pa uwi na umiiyak. Sa panahon ng aralin, sinabi ni Henry kay Casey na sa palagay niya ay ipopromote siya sa black belt. Nang simulan na ng sensei ang seremonya ng promosyon, itinaas niya si Casey sa isang yellow belt at nang tanungin ni Henry ang isa pang belt, sinabi ng sensei na ipopromote niya ang isa pang tao sa black belt, ngunit ito ay ang miyembro na nagngangalang Thomas. Nang maglaon, napansin ng sensei na hindi gaanong aktibo si Casey kaysa dati. Nag-usap sila sa opisina ng sensei, kung saan ibinalita ni Casey ang pagnanakaw at kung paano siya natatakot sa mga lalaking mas malakas kaysa sa kanya, na gusto niyang maging tulad ng mga kinatatakutan niya. Inimbitahan ng sensei si Casey na tingnan ang klase sa gabi. Pumunta si Casey sa klase sa gabi at nakita si Henry doon, kahit na hindi siya imbitado, at iniisip din niya na pinagtaksilan siya ni Casey sa pamamagitan ng pagpunta ng hindi sinasabi sa kanya. Inutusan ng sensei si Henry na tumayo para sa isang demonstrasyon at brutal na hinampas ng sensei ang braso ni Henry sa siko. Sa isa pang pagkakataon, si Anna ay nakikipag-sparring kay Thomas at inilagay siya sa isang headlock. Habang walang malay, sinimulan niyang durugin ang mukha nito gamit ang kanyang mga kamao bilang ganti sa pagkuha ng black belt bago siya. Pagkatapos ay dinisqualify siya ng sensei na makakuha ng black belt. Maya-maya ay pinagpahinga niya si Casey sa maintenance room na siya ring pinagpalitan ng damit ni Anna. Binigyan siya ni Anna ng masahe para magpalamig ngunit tumanggi si Anna na pag-usapan ang tungkol sa pag-atake niya kay Thomas.
Nakatanggap si Casey ng mensahe mula kay Grant na nagsasabing kailangan niyang bumalik sa trabaho dahil 2 buwan na ang nakalipas. Nagsimula siyang gumamit ng mapamilit na kilos na nagpapakita ng kanyang kayabangan. Pagkatapos siyang anyayahan ni Grant na maghapunan kasama ang kanyang asawa ay sinuntok siya ni Casey sa lalamunan at pagkatapos ay nakipag-usap siya sa mga lalaki sa break room at ininsulto ang mga ito bago sila inanyayahan na mag-push up. Siyempre, siya ay natanggal, ngunit ang sensei ay nag-alok sa kanya ng posisyon bilang isang accountant para sa dojo. Kalaunan ay tinawagan ng sensei si Casey para sabihin sa kanya na nakita niya ang isa sa mga bikers na umatake sa kanya. Nakita niya ang sensei sa isang bar at inutusan siyang harapin ang biker. Sinundan ni Casey ang lalaki, na lasing sa isang parking garage kung saan siya ay tila papunta sa isang motorsiklo. Sinuntok siya ni Casey sa kanyang tiyan, dahilan para matumba ito at tumama ang ulo sa semento na naging sanhi ng pagdugo nito. Pagkatapos ay lumabas ang sensei at nagsimulang i-record ang insidente. Pagkatapos ay kinuha ni Casey ang susi ng lalaki at nakita na siya ay pupunta sa isang regular na bisikleta at siya ay tumakbo palayo sa takot. Pag-uwi niya, nakita niya ang kanyang aso sa sahig na walang malay. Dinala niya siya sa ospital, ngunit sinabi ng doktor kay Casey na namatay ang aso dahil sa tila isang sipa sa kanyang tadyang. Gayunpaman, may nakitang dugo sa kanyang mga ngipin, ibig sabihin ay kinagat niya ang sino mang umatake sa kanya. Bumalik si Casey sa dojo at sadyang nilalabag ang lahat ng alituntunin, tulad ng pagsusuot ng sapatos sa dojo mat, pagkain, at pag-inom, para asarin ang sensei matapos niyang akusahan ng pagpatay sa kanyang aso. Lumabas ang sensei at itinanggi ang mga akusasyon bago hinampas si Casey sa kanyang likod. Pagkaraan ay umuwi si Casey upang makita na iniwan siya ng sensei ng isang German Shepherd na may kasamang tala upang ipaalala kay Casey na dapat niyang patatagin ang kanyang sarili bilang alpha o ang aso ang pupunit ng kanyang lalamunan. Si Casey ay pumunta para sa isa pang klase sa gabi kung saan dinala ng sensei, sina Anna, Thomas, at Kenneth para sa isang motorcycle run. Umangkas si Casey kay Anna na lumapit sa isang undercover na pulis sa parehong paraan na nilapitan si Casey noon. Binaril ng pulis si Anna sa binti at bago magkamali, ginamit ni Casey ang kanyang mga galaw para salakayin ang pulis, ngunit napatay niya ito sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang ulo sa isang fire hydrant. Pinagalitan ng sensei si Anna dahil sa hindi pagtatanong sa lalaki kung mayroon siyang baril tulad ng mga umatake kay Casey. Sinabi ng sensei kay Casey na makakakuha siya ng red belt para sa pagkitil ng buhay at sinabi niya na mayroon din si Anna. Inuwi ni Casey si Anna at sinabi niya sa kanya na noong nagsimula siya sa dojo, nagpigil siya dahil hinding-hindi siya seseryosohin bilang isang babae. Inatake siya ng kampyon noon sa dressing room at sinakal niya ito hanggang mamatay gamit ang kanyang sinturon. Nagpasalamat siya kay Casey sa pag-uwi sa kanya ngunit sinabihan niya itong huwag nang bumalik sa dojo. Ngayong naging mas nag-aalala, bumalik si Casey sa dojo pagkalipas ng mga oras para magsaliksik pa. Natuklasan niya na ang dojo ay may crematorium at natagpuan din ang katawan ni Henry na binitay sa pamamagitan ng kanyang sinturon. Mayroon ding mga tape kasama ang isa sa pag-atake ni Casey. Kinumpirma nito na sina Sensei, Anna, at Thomas ang umatake sa kanya na si Thomas ang nagpatumba sa kanya. Ito ay bahagi ng ilang uri ng pakana ng Sensei para baguhin ang mga katulad niya. Pagkaalis, nakita ni Casey ang pickup truck mula sa labas ng grocery store at pinutol niya ang kaliwang salamin at nag-iwan ng dent dito. Nang maglaon, nakita nating kinuha ng sensei ang katawan ni Henry at itinapon ito sa crematorium. Nilapitan ni Casey ang sensei kinabukasan at sinabihan siyang papatayin niya ito. Tinawag din niya ito sa tunay niyang pangalan, Leslie, para lang ma-provoke siya, lalo pat kanina pa niya kinukot siya si Casey sa pagkakaroon niya ng pambabae na pangalan. Ibinahagi din niya kung paano bine-blackmail ng sensei ang iba pang mga dating mag-aaral upang magbayad ng mga bayarin sa membership kahit na matagal na silang umalis. Hinamon siya ni Casey sa isang tunggalian hanggang kamatayan na tiwala ang sensei na siya ang mananalo. Ang dalawa ay nakaayos at yumuko, ngunit si Casey ay naglabas ng baril mula sa kanyang damit at nagbaon ng bala sa ulo ng sensei. Pagkatapos ay naghatid siya ng 2 partikular na quote na gusto niyang sabihin matapos siyang patayin at pagkatapos ay idinikit niya ang kanyang daliri sa tama ng bala. Sa gabi ng klase, si Casey ang pumalit at iniwan ang katawan ng sensei sa sahig para makita ng iba. Sinabi niya sa mga estudyante na pinatay niya ang sensei gamit ang finger punch technique na alam daw ng Grandmaster. Bago siya magpatuloy, sinabihan niya ang mga estudyante na iabot ang kanilang mga kamay.
Nakita niya ang marka ng kagat ng aso sa kamay ni Thomas na nagpapatunay na siya ang pumatay sa aso ni Casey. Inilabas niya ang German Shepherd na ngayon ay sinanay niya at natutong utusan siya sa German. Nilaslas ng aso ang lalamunan ni Thomas. Pagkatapos ay binigay ni Casey kay Anna ang black belt at pinamahalaan niya ang dojo kung saan nangako siyang magpapakita ng mas mahabaging paraan ng pakikipaglaban. Sa pagtatapos ng kwento, muling tinuruan ni Casey ang mga bata. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below.